Napansamantalang ilipat si Pastera sa BJMP Parañaque. Binigyan din ng hanggang Biyernes ang prosekusyon, BJMP at NBI para magkomento sa hiling ng kampo ni Pastera na temporary detention sa NBI. Pero nagbili ng korte na dapat bigyan ng karagdagang proteksyon si Pastera alinsunod sa hiling ng kanyang kampo. Di na napigilang maluha ni Pastera. Emosyonal din ang kanyang mga kanak sa paglilipat sa kanya sa Parañaque Jail. Siyempre, pag sinabi mo na yung mga ganyang BJMP, para iba na, diba? Kaya, nandun yung tension pa rin namin. We'll just wait for the resolution of the court dun sa motion na. Matapos ang maikling pagdinig, dinala na si Pastera sa City Jail. Doon din nakakulong ang primary suspect sa kaso na si Ram Joseph Bautista, pero hindi sila magkakasama ni Pastera sa selda. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Sa ibang balita, mosyon ni dating Pangulong Gloria Arroyo na ibasura ang arrest warrant laban sa kanya, tinanggihan ng Pasay RTC Branch 112. Iginit ng korte na may probable cause sa kasong electoral sabotage laban sa dating Pangulo. Wala rin daw nilalabag na karapatan ng akusado sa pag-issue ng arrest warrant. Mismong si Arroyo ang tumanggap sa kautusan ng korte sa kanyang kwarto sa Veterans Memorial Medical Center. Samantala, ibinasura rin po ng korte ang mosyon ni dating COMELEC Chairman Benjamin Abalos na mag-inhibit si Judge Jesus Mupa sa kaso. Si Abalos din mismo ang tumanggap sa kautusan ng korte. Pero kamusta po muna si Chairman? Masama ang katawan, tumaas ang dugo, at masama ang loob sa mga nangyari. Hindi naman sinasabi doon na siya ay hinuhusgahan na. Kinakailangan pa na iharap nila sa hukuman yung mga dapat na iharap para mapagdesisyonan ng husgado. Nagpang-abot at nagkabarilan ng mga pulis at mga hinihinalang karnaper sa Mekawayan, Bulacan. Sa paghupa ng putukan, 4 sa mga suspect ang patay. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Igan, 4 na hinihinalang carnapper ang napatay dito sa Mekawayan, Bulacan habang isa pa ang pinaghahanap matapos makapalitan ng putok ng mga pulis pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Ayon kay Police Superintendent Hector Samar, Chief of Police ng Bulacan, isang concerned citizen ang nag-report sa kanila tungkol sa isang grupong nagpapalit ng plaka ng isang sasakyan sa may Barangay Perez. Nakipagtulungan ng mga pulis sa Highway Patrol Group. Nakorner ng mga otoridad ang mga suspect sa Moralia Road, Barangay Iba, Mekawayan at dito na nagkabarilan. Dead on the spot ang 2 suspect habang 2 naman ang dead on arrival sa ospital. Nanlaban daw ang mga suspect kaya 3 tama rin ang bala ang tinamo ng mobile ng mga pulis pero wala naman daw nasaktan sa kanilang hanay. 3 kalibre 45 at isang X9 Uzi na baril ang nakuha mula sa mga suspect. Nakuha rin ang plaka na NHI 625 na di umano'y tunay na plaka ng sasakyan na dala ng mga lalaki. NOA 153 na ngayon ang plakang nakalagay sa carnap na sasakyan. Mayroon ding mga ID na iba't iba ang pangalan. Hinala ng mga pulis, konektado ang isa sa mga suspect sa Dominguez Carnapping Group. At yan muna ang latest mula rito sa Mekawayan, Bulacan. Balik sa inyo, Igan. Maraming salamat, Victoria Tulad. Regional Prosecutor Nonato Cesar Rojas, ikinagulat daw ang pagkakatalaga sa kanya bilang officer in charge ng National Bureau of Investigation. Natutuwa si Rojas sa pagtitiwala ni Justice Secretary Laila De Lima sa kanyang kakayahan. Kaya naman daw gagawin niya ang lahat para magampanan ng maayos ang tungkuling nakaatang sa kanyang balikat. Ayon kay De Lima, pansamantalang tututukan ni Rojas ang pang-araw-araw na operasyon ng NBI, maliban pa sa kanyang mga tungkulin bilang Regional Prosecutor. Ngayong araw, nakatakdang magpulong sina Rojas at De Lima. Si Rojas ay tubong San Vicente, Ilocos Sur at nagtapos ng abogasya sa San Beda College. Papalitan niya ang sinibak na si Magtanggol Gatdula. Because of the trust, we will have to do our best and make sure that the trust is not broken and that we'll be able to meet the standards that the Secretary will put across, and that it's housekeeping lang naman. Fireworks display sa Thailand nagkaaberya, 4 patay habang mahigit 70 ang sugatan. At Daniel Radcliffe dumalo sa premiere ng kauna-unahang pelikula niya pagkatapos ng Harry Potter film franchise. Huwag pa huli, tutok